mas ano, etong mas may tama. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya alam mo, nung narinig ko to, sabi ko, wow, patay tayo dito. Iba na talaga ang tama nitong tagapagsinungaling na Malacanang. Iba na tama nito. Dito ko rin napagtanto na parang may katotohanan talaga na siya ang may hawak ng troll farm ni Marcos. Kasi di ba may alleged na siya daw ang may hawak, siya daw ang head ng mga vloggers ni Marcos, yung mga tanso vlogger. Dito ko naisip na aba may posibilidad nga. Kasi ganun siya mag-isip. At ini-echo siya ng mga vlogger niya. Ay, yung mga vlogger ni Marcos, ini-echo siya. Ganyan sila mag-isip na kesyo, tignan yung details yung sinabi, ang titignan, yung hairstyle, nagbago daw. Puta, hindi ba pwede magsuklay? Hindi ba pwede mag-spray net? Meron pa bang spray net ngayon? Alam niyo yun, parang, kunwari ako nakita ko yung video ko Pag nakita kong video ko, ganito itsura ko, sasabihin ko, kailangan kong lagyan ng konting powder. Kailangan ko lagyan ng konting pampaano ng mga mukha-mukha, ng mga wrinkles. Kasi nakita mo yung video mo Ay, pangit pala ako, ganun. Hindi ko naman siya sabihin na sinabi ni Saldico, pangit siya. Siguro nasabi niya, ay, bakit ganun yung buhok ko, ang gulo-gulo. Mag-ayos na nga ako ng buhok para naman presentable yung video ko. Tapos yun ang pupunahin mo. tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So, dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Follow up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw na sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayong masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Bay sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palas tungkol dito? Sa ngayon po, Lupit, magpapaiba-iba daw ng buhok sa iba-iba daw ang kwento. Inconsistent. Lupit mo. Ang ganda ng analogy mo, pang vlogger nyo. Sa po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin makukonfirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we
expressing doubt that that is Zaltico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So, makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4. Anong pabago-bago dun? Walang pabago-bago dun. Konektado nga eh. Kinunik niya nga yung mga sinabi ng mga DPWH official, kinunik niya yung kay Kudesa, kinunik niya yung Malacanang, kung saan dinadrop yung pera, lahat konektado. Paano naging pabago-bago? Anong patunay mo na pabago-bago? Sige nga, Auntie Claire, anong patunay mo na pabago-bago? Kaya ka napapahiya kay kay Tikia eh. Ikaw wala ka sa hulog eh. 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted Yan, so far? ganyan magtanong. You want to video 4 or 5? Unang-una, Di ka makasagot, no? Isip ka ngayon. Akala mo, madadali mo sa inconsistency si hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So, nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita na... Ano doon ng inconsistent? Ikaw ang gumagawa ng inconsistent eh. Yung yung statement mo mali-mali, inconsistent. Ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi. Walang at ganon? ang inconsistencies, Walang ganon? ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang tong ginawa, hindi dapat nababagong itsura. Eh kung hindi nga isang araw. Ang sakit mo sa bangs, alam mo. Ewan ko. Bakit tayo nagkaroon ng ganitong klaseng opisyal? Bakit sino man nagsabi isang araw lang ginawa yun? So it means, lumalabas. Iba-ibang araw to ginawa. O ngayon, At malamang, What's wrong? Oh. ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. so what's wrong? It doesn't make it wrong or it doesn't make it fake kung iba't ibang araw niya sinasabi yun o ginagawa yung video. Walang doon. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente. Ako, handa na. Handa na ako. Hindi baka kasi ito yung pantabla nila. Akala nila nakakatawa, akala nila naloloko nila. Yung Mary Grace Piatos na yan, ay isa ho sa mga confidential na agent or confidential spy o whatsoever, confidential person para ma-accomplish yung dapat i-accomplish. Kalimbawa, kung sino man yan, tao na yan, yan po ay para mahuli o maikulong o malaman o mabisto yung mga nagre-recruit na NPA sa eskwelahan.
And I'm ready for that. And I want that. Nakikita nyo? Talaga namang may mga confidential person, confidential spy, di ba? Mga talagang inilalagay, ibinabaon doon sa mga organisasyon para mabuking yung mga gawain nito mga terorista na nagre-recruit ng mga kabataan. Yan ang ginawa ng opisina. O ako ready ako dyan. Gusto ko pa ng mas maraming ganyan. Totoo. Pag naging presidente si VP Sara Duterte, mas gusto ko pang maraming ganyan para tuluyan na mabura sa lipunan nito mga NPA. Diba? Bakit ko papalagan yan? Bakit ako hindi papayag unless supporter ka ng mga terorista, NPA? Ang tanong, ikaw, hindi ka papayag? Hindi acceptable. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. He is not anticipating. He is just answering the question. Ayoko na talaga magmura pero pag narinig ko talaga ito, ang sarap she is not anticipating. Ang sinasabi lang niya, nung ako'y tumakbo, naturalmente ready ako. Sino ba naman ang tatakbong vice president na sasabihin niyang hindi siya ready maging presidente kung sakasakali? Ba't ka tumakbo? Yun eh. Ito, anticipating ka agad. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. Sabi ko na eh. Sabi ko na, di ba, sinabi ko sa inyo kahapon, panoorin nyo yung video ko kahapon. Yan yung kanilang gustong palabasin eh. Yan yung gusto nilang palabasin na destabilizer si VP Sara Duterte at pinaghahandaan niya yan na mag-resign na ito bumaba sa pwesto o matanggal sa pwesto si BBM. Di ba sinabi ko sa inyo yung tanong nung bayot kahapon sa balita na ready na si VP Sara Duterte, ititwist nila yon na para bagang sinasabi, destabilizer to si VP Sara Duterte. Dapat kasuhan niya ng sedition, no? O inciting to sedition. Tingnan ninyo, kakasuhan pa yan, no? Antayin ninyo. Lahat na sinabi ko dito, tumama eh. Antayin ninyo mga kababayan. Ganyan sila mag-isip eh. Kaya lang, advance tayo mag-isip. Alam natin yung mga ginagawa niya, mga kademonyo na yan eh. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry ma'am, last. Ito yung mga nakalista ko sanang tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Oh, yan. Ganyan din yung sagot ni VP Sara Duterte. Tinatanong pa ba yan kung ready siya? Yun ang mandato ng Vice President. Di ba? Tumabla tuloy sa'yo. Hulog ka sa bitag. Hindi pala bitag, banat. Hulog ka sa banat. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready? Madam, talagang hindi dapat siya mag-beach. Ang dami ng party-party sa loob ng Malacanang, magbi-beach pa siya. Ang kapal naman ng mukha nun. Sobra na nga ang kapal ng mukha eh. Panay na nga ang party sa loob ng Malacanang eh. Gusto mo pang mag-beach? Kasi alam mo, pinaparinggan niya dito si VP Sara Duterte. Ano ba trabaho ng Vice President? Di ba mag-antay lang na mawala ang Presidente? Yun lang naman ang trabaho ng Vice President. Anong gusto mong gawin niya? Pumunta siya sa mga departamento, di sasabihan,
Parang katulad ni Lenny Robredo. Bida-bida, epal. Wala siyang trabaho, hindi antayin lang ang presidente. Na maging leader ng bansa. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Zaldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Zaldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Zaldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na... Ayan, huwag na natin pag-usapan yan. Dahil dito muna focus tayo dito sa dalawang issue. Bukas na yan. Dalawang issue. Ito pong akusasyon ni Zaldico at yung... natatarantang denial ni Marcos at syempre ang kasinungalingan ni Auntie Claire. Tatlo pala yun. Hayop. Gago! Alam mo mga kababayan, ito napaka-importante nating laging babantayan. Kasi sa mga ginagawa ni Zaldico, dapat nating busisiin yung mga sinasabi. Huwag kaagad paniwalaan. Tandaan natin, di ako naniniwala dyan, agad-agad. Huwag tayo kagad gano'n na madaling maniwala sa taong ganyan. Pero gayon pa man, tingnan natin yung mga details nung kanya sinasabi. Ikumpara natin ito doon sa talagang sitwasyon na nangyayari sa bayan natin. Kung meron bang mga panglabas na katotohanan. Kasi siyempre, ano yan Marcos side and Zaldico side. Diba? So, doon sa dalawa na yon, tingnan natin pareho. Huwag tayong, hindi, si Zaldico lang kasi binabanatan niya si Marcos. Hindi, huwag kayo maniwala agad-agad. Tingnan ninyo yung mga sinasabi kasi importante din yon. Para talagang masabi natin totoo yung sinasabi ni Zaldico o hindi totoo. Kaya nga sabi ko nga di ba yung importation, tumaas ba talaga ang presyo? Kasi sinasabi niya may SOP, may pera, mayroong middleman. So ibig sabihin, totoo talaga kasi tumaas Nag-import para nga ibaba ang presyo, tumaas lang lalo. So may katotohanan. Ganun dapat tayo mag-isip. Hindi yung pro Marcos ka o pro Zaldico ka, hindi ganun. Tapos tingnan din natin yung komento ni Marcos. Huwag kagad tayo maging anti-Marcos. Ano ba yung sinabi niya? Nilapitan daw siya ng abogado para para wag pa cancel yung passport. Questionin natin yun. How important is the passport? Madali bang makakuha ng passport si Zaldico? Yung passport ba na yun ganun ka-importante to the point na ititigil niya ng paglabas ng video? Alam mo yung mga ganong klaseng tanong, wag tayo maniwala doon sa tao. Pakinggan natin, tingnan natin. Totoo ba yung sinasabi ng mga tao? Yung mismong issue. Si Auntie Claire. Diba? Yung sinasabi niyang Mary Grace Piatos. Ano ngayon? Sino ba si Mary Grace Piatos? Ano ba ginawa niya? Kasi sabi ko nga sa inyo etong gobyerno nito, gobyerno ni Marcos, magaling to sa optics. Magaling ito sa propaganda. Alam nyo kung paano sila kagaling sa propaganda? Mantakin nyo, pinatalsik na sila, yung pamilya nila. Nagawa pa nilang bumalik because of propaganda. Ganyan sila katindi ho. Ganyan sila kahusay pagdating sa propaganda.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.